Okay, alright. So, panood natin kahapon, no? Yung naging live ng Manalastas doon sa pagpunta ni Dave at ni Francis sa bahay nila para kunin yung mga gamit and of course, masettle yung pera. Everything. Halos lahat na. Closure. Kumbaga, yun na yung huli, no? Na kanilang pag-uusap at kumbaga na ibalik na yung mga dapat ibalik kay Dave. Yung para kay Dave. And nagkaroon din doon ng pag-uusap na kung sakali man, no, na magkaroon ng rebuttal ang vloggers, creators, reactors ng Manalastas at nitong kampo nila Dave, labas na sila. Okay, so, we respect that and I respect it. So dito, sa gagawin kong to, ay labas talaga yung mga Manalastas. Dahil gusto ko lang bigyan ng reaction itong mga pinagsasabi ni Daisy. No, na talaga naman, Daisy, pasensya na, Madam Daisy. Pasensya na. Talaga kasing inilalaban mo pa rin, no, yung pag-amin na ni Dave. No? Na yung unang-unang ginawa niya, no, na public announcement about, no, doon sa kanyang, sa pagmamaltrato sa kanya, di ba? Yung lahat ng drama, no, na ginawa ni Dave para basahin yung scripted ninyong pagpapakita ng awa kuno kay Dave, no? Gusto nyong magmukhang kawawa si Dave. Inamin na Daisy ni Dave na yun ay collaboration, mayroong tumulong sa kanya. Ngayon kung sino yon, maaaring siguro isa ka? No? Ayoko magsabi na maaring na ikaw yon, maaari. Because there is a collaboration of someone nung ginawa ni Dave yung kanyang statement na yun. Ikaw kaya po ba yon, Madam Daisy? Kaya ganyan na lang yung sinasabi mo dito sa recent live mo? Na pinipilit mo pa rin baliktarin, palabasin, no? Na pinuwersa, no, kinurner ng Manalastas si Dave. My God, Daisy, ganun ka na ba kadesperado para lang ipakita sa mga viewers mo, supporters ninyo, na kahit mali ka na, pinipilit mo pa rin? Diyan mismo sa live mo na yan, ikaw na nagsasabi, meron kayong mga supporters na nag-aalisa na. Dahil sa sama ng loob kay Dave o dahil sa sama ng loob sa iyo? Dahil pinalabas mo na sinungaling si Dave. Bakit? Ano ba yung mga sinabi ni Dave? Ano ba yung sinabi ni Dave kahapon nung siya ay tinanong kung yun ba ay edited with the help of someone? Di ba? Napanood naming lahat yan. Ngayon, kung hindi mo napanood, balikan mo. Hindi ko na para kunin pa yung video na yun para lang ipakita sa iyo. Kasi napanood ng buong Techram community and maybe other community. No? Baka ikaw lang hindi nakapanood. Baka ang mga kasamahan mo napanood ka. At hindi mo ba narinig yung sinasabi ni Tech Jun na if ever mayroon kang narinig, Dave or Francis, na sa tingin nyo ay mali na, mag-bat in kayo. Pigilan nyo si Tech Jun. May narinig ba, Daisy? Kahit na masama, Daisy, ang loob mo sa Manalastas, kailangan mong panoorin yung video nila or kung anumang live meron sila para ikaw mismo hindi ka magmukhang naiwan sa isang tabi at gagawa ka ng sarili mong kwento. Madam, malinaw po sa live kahapon na si Dave ay ayaw magpadisiplina dahil nahihigpitan siya na sinamantala ninyo. Inamin, Madam, yung 80K
maraming inamin si Dave. Siya po ay hindi pinersa ng mga manalastas. They have the freedom not to be there. No? Kung ayaw nila kahit na ipagpilitan ng manalastas, pwede silang tumanggi dahil doon sila sa barangay nag-usap po. Bakit hindi nyo kinausap si Francis at saka si Dave na wag nang pumunta doon sa manalastas? Di ba? Kasi kahit anong pilit naman nila yan kung ayaw ninyo at yun ang inyong gustong mangyari, hindi yan tutuloy. So, ibig sabihin, may problema sa communication ninyo. Maybe, there's something wrong between sa mga suportang ginagawa ninyo. I'm not sure. Kasi paano mangyayari yan? Diba? Kung ang iniisip mo na corner si Dave at si Francis, in the first place, bakit inalaw ninyo na pumasok sa bahay ng manalastas? Diba? Because of time difference ba? Kaya hindi ninyo nasubaybayan, hindi ninyo natutukan, or hindi ninyo nabigyan ng instruction si Francis. Or hindi sinunod ni Francis ang instruction ninyo dahil alam nila na mali na yun. Okay? There's two choices. Di po ba? Kasi kung yung sinasabi mong na-corner, katarantatuhan po yan, Madam Daisy. Parang ginawa nyo walang isip. Si Francis, no? At saka si Dave. Nakuha nyo nga si Dave, di ba? Dahil kay Francis. So, nag-iisip yung tao. Ang problema, no? Hindi kaya nasunod yung mga napag-usapan ninyo at gumawa ng sariling diskarte si Francis at si Dave? A big question. Okay? So, pakinggan po natin, yung ibang part ng live. Recently live lang ito ni Daisy, no? Kaya sana mapanood pa ninyo. Kasi style ni Daisy is nagde-delete siya ng live niya after nung live niya na yun. No? Kung nag-live siya ngayon, 2 days na, twice na siyang nag-live na nawawala yung kanyang live. Pina-private niya siguro. No? It so happen na ito naabutan ko agad. Kaya nakuha ko to. That's why I'm sharing it with you. At pakinggan nyo po kung paano niya pinaliwanag. Hindi ko na po ipaplay or paparinig sa inyo yung Bible verse na kinuha niya, no? Na, ewan ko. Hindi naman ako naniniwala sa paliwanag niya. No? Gagamit pa talaga kayo ng... Diyos ko naman. Ay, nako. Magsisinungaling kayo, gagamitin nyo pa yung salita ng Diyos para lang ituwid yung alam nyong mali na. Ano ba naman kayo, Daisy? Medyo spare, no? Spare mo naman yung mga salita ng Diyos dahil binabaluktot ninyo eh. Binabaluktot mo, madam. Ang layo sa katotohanan ng paliwanag mo. No? Maaring yun siguro ang ibig sabihin ng binanggit mong Bible verse, pero it doesn't apply to manalastas. No? Hindi para sa manalastas yun. Pero pilit mong pilit mong dinidikit sa mga manalastas. No, tulad po ng sinasabi ko, hindi po ako avid supporters ng manalastas. Reactor po ako. I'm saying this because this is the truth. No, ito po yung totoo. Hindi ko po kailangan magsalita ng magaganda o all praises sa kanila just to prove to everyone na ako ay supporter ng manalastas. Hindi po, kasi ito po yung totoo. No, yung mga pinakita nila kung paano sila nagpakumbaba. Kung paano nila tinanggap yung mga pagkakamali ni Dave na hanggang ngayon tinatanggap nila kahit na ayaw na ng mga supporters nila. Yun yung totoo. So please, no, Madam Daisy, yung paggamit mo nung Bible verse na binasa mo, basahin mo uli, intindihin mong maigi bago mong sabihin na yan ay applicable sa Manalastas family. No? Allow me to share yung ibang sinabi niya, no? Huwag na yung Bible verse kasi hindi ko na para isama dito yung salita ng Diyos dahil sinungaling naman yung papaliwanag.
So, allow me to share yung iba niyang sinabi. Formally, so alam na natin kung ano ba talaga yung nangyari kahapon. Whoever na nagtataas ng sarili niya, ibinababa ng Diyos. At kung sino ang nagbababa ng sarili niya, siya ang itinataas ng Panginoon. So, yan, parang yan daw yung laman ng Bible verse na binasa niya, no? Yan daw yun. Na ang lumalabas, itinataas ng manalastas yung sarili nila. No? Tinataas. Tapos si Dave, yung nagbababa ng sarili niya. Madam Daisy, alam, yan ba talaga yung gusto nyong iparating? Paano po nagmataas? Or paano po mo nasabi na ganun yung ginawa ng manalastas? Nasamantalang, no? Lahat ng pabor na pwedeng maibigay sa inyong sikat na alaga ay binigay ng manalastas. Madam Daisy, paanong nagpakumbaba? Tinatanong si Dave sa bawat nababanggit ni Tech Jun. Di ba? Sabihin mo, Dave, kung meron akong nasabi na tingin mo ay mali. Panoorin nyo, madam. Mukhang napanood nyo kasi sinasabi mo ngayon eh. Pero hindi mo inintindi. Ang inintindi mo kung paano mo riribatan yung mga sinabi na yun. Kaya kumuha ka siguro ng Bible verse. Dahil dyan mo i-connect itong paliwanag mo. Kaya lang, ang layo eh. Paanong itinaas ng manalastas yung sarili nila na samantalang nagsasabi lang sila ng totoo? No? Na kino-confirm ng iyong anak-anakan. Masama ang loob mo, Madam Daisy, dahil umamin si Dave na ang kanyang official statement na unang pinalabas ay collaboration ng either of any of you. No? Kaya lang kasi yung mga nilalaman at yung the way ng pagsasalita mayroon kayong similarity. I'm not saying na ikaw po yun, madam. No? Collaboration of any of you. No? Hindi yon gawa lang ni Dave. At umamin si Dave, Madam Daisy. Kung kayo po ay nasasaktan, no? Dahil mukhang nasasaktan kayo dahil sa bidyong to, mukhang umaamin kayo, wala lang direktang pag-amin, no? Parang kayo yung isa sa katulong. No? Paano po, yun yung po hindi ko maintindihan, paano pong itinaas ng manalastas yung sarili nila? Nilinaw lang po nila yung mga sinabi ni Dave about sa pera, about dyan sa official statement mo ninyo, about sa pagsasabing minaltrato siya. Anong sinabi ni Dave? Nahihigpitan siya pero hindi siya minaltrato katulad ng pinapalabas ninyo kasama na si Mr. Stephen Monte Alto, no? Kayo ang nagsabing minaltrato pero nilaglag kayong lahat ni Dave at kasama ka po doon, Madam Daisy, no? Na hindi mo matanggap na ngayon pinapalabas mo. Manalastas ang nagyabang, nilinis nila yung pangalan nila, no? Pero habang nililinis nila yan, nanduroon si Dave, no? Para magbanlaw sa paglilinis ng pangalan ng mga manalastas. Si Dave ang nagpapatunay, Madam Daisy. Nabilib ako sa'yo. He knows how to humble himself before God. So yun yung ginawa ng ating kuya. I'm so sorry guys to say, kung ayaw niyo po, huwag na po tayong magsalita.
umalis na lang po tayo. Those who really loves from the very start, at ngayon pinagdaanan natin ang mahabang pagsubok sa buhay ng ating Kuya Biel. You are free to stay with me. And to Alam mo, Daisy, no? Tama yung ginawa ng mga taong umalis sa inyo. Kasi unang-una, niloko ninyo. No? Niloko ninyo. Alam mo, hindi sasama ang loob ng karamihan sa Tekram community kay Dave. No? Dahil alam nila na nagagamit siya. Pero anong ginawa ninyo? Ginatungan ninyo eh. No, ginatungan ninyo. At ngayon, gusto mo manahimik na lang yung mga nag-aalisan? Pinagmukha nyo silang tanga, Daisy. No, pinaniwala nyo sila na kayo ang nasa katwiran, ang manalastas ang mali. Tapos gusto nyo ganun-ganun na lang? Niwala kayong paliwanag na gagawin. Ito yung paliwanag mo? Na hinambol ni Dave ang sarili niya? Dahil siya ang mamahalin ng Diyos? What the? Daisy, wag mo naman masyadong i-apply yung mga ganyang bagay. Kasi malayong malayo. go on fighting with him. And to go on supporting him. Whatever he does, diba? Unang-una ang sabi ko. Ano man ang gawin ni Kuya Biel, saktan na niya ako ng paulit-ulit. Ang pagmamahal ko pa rin at ang unawa ang magkahari dahil itinuri ko siyang anak. Diba? Alam mo, Daisy, katangahang pagmamahal yan. No? Pangungunsinting pagmamahal yan. Hindi yan pagmamahal, no? Na ikaw ay kumakalinga at may concern sa taong minamahal mo. Pangungunsinti yung ginagawa mo. Mali yan, Daisy. Alam mong may mali na. Bakit hindi mo itama? Dahil ayaw mong masaktan ang loob ng iyong alaga, ng iyong inaanak? Kaya kahit mali na sa iyong paningin, tutuloy mo? Ganun ka magpakita ng pagmamahal? Pangungunsinti yan, Daisy. Hindi yan pagmamahal. Pangungunsinti yan. Ngayon na official, inaanak ko siya. So how much more na officially inaanak ko na siya? Hindi ko ba? So, ito na yung mga sinasabi natin before na ayun yan, pagdating ng pagsubok, doon natin nakikita kung gaano natin kamahal yung isang tao. Dahil Hindi na to pagsubok, Daisy. Pagpapakita na ito ng pagkakamali ninyo. No? Hindi na to pagsubok. Paano ba ito naging pagsubok? Na yung taong inyong pinoprotektahan ang umamin na doon sa mga mali ninyong ginawa. Di ba? Bakit mahihiya si Dave? Bakit ihahumble ni Dave yung sarili niya? Para ano? Pagbigyan ng mga manalastas? At palabasin na mali siya, mali kayo? Na samantalang alam na alam nating lahat, alam ninyo, alam mo, Daisy, kung ano yung ginawa ninyo at ginagawa ninyo para pagtakpan yung maling inasal ng alaga nyo. At kayo na rin mismo. Di ba? Ayan o, si Dave na yung umaamin. Yung mismo batang kinuha ninyo. No? Na kinunsinti ninyo. Siya na ngayon yung nagsasalita. Hinahambol niya pa rin yung sarili niya. My goodness. Ano yung humble na ginawa doon ni Dave? Umamin ng umamin? So, ibig sabihin, nagsisinungaling pa rin si Dave? Ganun ba ang gusto mong palabasin, Daisy? Na lahat ng mga sinabi ni Dave doon sa live na yon, yun sa paghihigpit, yung 80K, yung collaboration, mali yun? Dahil gusto lang ni Dave na makuha yung mga gamit, kaya
Inuohan niya ng inuohan yon, ganun yung gusto mong palabasin. Di ba? So peke pa rin yung pinakita ni Dave. Mag-usap-usap kayo, Daisy. Hindi maganda yan. No? Nag-aalisa na yung mga sumusuporta sa inyo. Dahil nakikita nila na kayo ang may mali. Lamang tayo ay tao lamang. Hindi ko rin Ayan na naman tayo sa tao lamang na terminology na yan. Para na, Diyos ko, hindi na ba kayo nagsawa dyan? Hindi nyo ba alam kung ano yung ibang paliwanag na pwede ninyong gamitin? Alisin nyo yung tao lang. Alam na natin yan, tao tayo. Kaya nga mag-isip kayo ng ilang beses bago kayo magdesisyon. No? Tapos pag sumablay, tanggapin ninyo. Huwag nyo sabihin tao lang kayo kaya kayo nagkamali. Katangahan yan. po masisisi ang mga taong sumama ang loob. Thank you for looking into my feelings. Thank you for defending me and Brother Jose. And kasi kami lang naman talaga and Ninong Steven Maquiato. Alam mo, yung mga taong nagdepensa sa inyo, no, sana matauhan kayo. Dahil, ito na, lumalabas mismo sa batang inyong sinuportahan at itong mga vloggers na pinaniniwalaan ninyo. Sila mismo hindi nagkakaintindihan kung ano yung gusto nilang gawin. No? Mukhang hindi nag-uusap-usap tong mga to eh. Mukhang may sariling kilos, no? Itong si Stephen, si BJ at saka itong si Daisy. No? Parang ito namang si Francis, si Vienna, si Dave, and the rest ng mga nandirito sa Pilipinas may sarili ding lakad. Anak kayo ng pating. Hindi ninyo kayang ano ba yan? No? Kayong mga supporter, kayo yung nagmumukhang tanga dito. Kayong mga nakasantabay, patuloy na nagtatanggol kay Daisy, kay Dave, at dyan sa ibang mga vloggers na yan, kayo yung mga nagmumukhang tanga. Dahil ayan na, umamin na mismo si Dave. Collaboration lang ang kanyang official statement. No, nahihigpitan lang siya sa manalastas dahil sa disiplina ang ginagawa sa kanya. Malinaw po yan. No? Na walang kasalanan ang mga manalastas. Hindi nyo pa rin nagigets? Kayong hanggang ngayon patuloy na sumusuporta dito kay Dave, ay kay Daisy, kay BJ at saka kay Stephen. Ay mo kasi Stephen, susuko na rin eh. Taragis naman yan, Daisy. Keeps on boosting, siyempre, alam naman natin kung paano niya kamahal ang ating PFL. We are all human beings na nakakaramdam din ng sakit, di ba? We are not perfect, di ba? So lahat naman tayo nakakaramdam nun. Nasasaktan kayo kasi nilaglag na kayo ni Dave. Daisy, kaya kayo nasasaktan dahil hindi ninyo iniisip na mangyayari yung ganung pag-uusap. No? Maaring hindi nyo in-expect, kaya maaring hindi nyo alam, no? Yung ginawang yon ni Francis at ni Dave, no? Parang ganun yung nangyayari dito sa sinasabi mo eh. Kasi nasasaktan kayo eh. Kung alam niyo yung ginawa nung dalawa, hindi kayo masasaktan. No, hindi kayo masasaktan. Lang, yung tao hindi nakakaramdam ng sakit. But anyway, sabi na natin, everything is nababalance natin. It depends kung paano po natin tanggapin ang mga bagay-bagay. Kung nasaktan kayo, sabi nyo, ayaw nila, hindi ko po kayo pipilitin. You are feel free to go. Diba? Tama lang yun, no? Doon sa sinasabi ni Daisy, kung sino man po kayo naaalis na sa pagsuporta dito, no? Kay Daisy, kay BJ, kay Stephen, tama po ang desisyon ninyo. Wag po kayong magpakatanga habang buhay. No? Malinaw na po yung binanggit ng Dave na sinusuportahan ninyo. No, malinaw. Na nagsisinungaling sila. Na ang inyong sinusuportahan si Dave ay nagpagamit. Na ginamit nitong mga to. Naggamitan naman sila actually. Pare-pareho sila, naggamitan sila.
para makamit nila kung ano man yung miningiti nila pare-pareho. Pakiusap ko lang, huwag na lang po sana tayong magsalita ng mga masasakit na salita. Please, don't absorb to the injury. It hurts really to the core. Yun talaga yun, di ba? Pero kung pag-aaralan natin yung readings for today, yun yung mababasa sa ano natin is yung the parable of the Pharisees and the tax collector. Kung pagbabasehan po natin yung humili sa mga simba, alam ko na himasmasan na kayo, naintindihan niyo na siguro kung ano sinasabi doon, di ba? Sabi nga nila, is pride versus humility, di ba? Yung pride nila na nasaktan, ginamit nila yung tao who has a humble heart to speak up for them dahil na nasaktan ang pride nila. Grabe, tingnan mo. Okay yan. Since narinig nyo na. Inulit niya pala dito. Sige, pakinggan nyo na rin lang. Inulit pala niya rito sa parte na to. Nasaktan ang pride ng mga manalastas. Sorry. Paano nasaktan ang pride ng manalastas? It's not about pride, DC. It's about credibility, which is totally different. Kung may pride ang manalastas, DC, hindi makakapasok ng bahay uli nila si Dave at si Francis, lalong-lalo na si Francis. Kung pride ang paiirali ng mga manalastas. No? It's about their credibility. No? May kredibilidad silang pinanghahawakan, inaalagaan, no? Yun yung kanila doon. Malawak ang kanilang pangunawa. Alam nila kung ano yung tama at mali, no? All of the words na gagamitin mo, pride pa talaga. Gusto mong gamitin para sa manalastas? Diyos ko, Daisy, alam mo ba kung ano yung meaning ng pride? Ha? Alam mo ba? Baka kailangan mo munang alamin kung anong meaning ng pride, madam. At kung kanino mo i-apply yan. No, kayo, ikaw. Dapat sa'yo yan. Ma-pride ka pa rin kahit alam mong talunan ka na. No? Grabe. Diba? Yung bata, kahit alam niya na masasaktan niya yung mga taong minamahal niya. Puta, kayo ang minamahal niya. Alam yan naman. So, dito sa sinasabi ni Madam Daisy, no? Sila ang lumalabas na mahal ni Dave at nagpakumbaba siya. No, kahit alam niya na masasaktan, no? How, di ba? Grabe, how noble. Gusto mong palabasin si Dave, no? Napaka-noble, napakabait, ni Dave. Na handa niyang isakripisyo kayong mga minamahal niya para ano? Matugunan yung pride ng mga manalastas, para ma-fulfill yung pride ng mga manalastas. Ganon yun. My God! Daisy, naiintindihan mo ba yung difference between the pride and humbleness? Ha, Daisy? Wow! Ibang level ka, madam, mag-isip. Sinakripisyo niya ang lahat, diba? Para lang, ang tawag dito, ma-appease niya yung tao. Alam mo, Daisy, pasalamat ka, mayroong MTRCB na pumapasok sa live ko at saka sa mga content ko. Pasalamat ka. Naidadaan ko na lang sa tawa. Ang humility, di ba? Yung pride nila na
nasaktan, ginamit nila yung tao who has a humble heart to speak up for them dahil nga nasaktan ang pride nila. Salamat ka, no? Dahil wala akong pakialam kung ididimanda mo talaga ako. No? Pasalamat. Ha? Grabe ang talagang pagtutwist mo pa rin sa mga pangyayari, no? Gusto mo pa rin palabasin na talagang malinis at walang kasalanan ang inyong sikat na idol, no? Daisy, no? Please, magising ka na sa realidad, no? Magising ka sa realidad na ang inyong Kuya Biel ay nagsabi na ng totoong pangyayari, no? Nagsabi na, nilaglag ka na. Kahit na anong pagmamahal pa yung sinasabi mo, nilaglag ka dahil alam niya siguro, no? I'm not saying na nag-isip nga talaga ba si Dave, no? Na mali na ang ginagawa mo at kung sino pang taong kasama mo. Yun yung totoo doon, Daisy. Nalaglag ka na. Nilaglag na kayo. Ni Dave mismo. Diba? Yung bata, kahit alam niya na masasaktan niya yung mga taong minamahal niya, sinakripisyo niya ang lahat. Diba? Para lang, ang tawag dito, ma-appease niya yung tao na gusto siyang kapatan muli. Okay? Di ba sabi naman is closure? It's the end of everything. He already took everything na gusto niya kuhanin. Then no turning back, diba? Let us give him time to think. Let us give him time to set everything that happens. Kasi sa palagay ko, shock pa siya hanggang sa ngayon. Maybe he cannot speak up or he cannot believe he uttered his words. Alam mo yung you want to save someone but you cannot do anything, yun kasi yung pinakamahirap sa lahat. Grabe, alam mo Daisy, gumagawa ka na lang ng kwento mo, gumagawa ka ng drama mo, no? Gusto mong paniwalain yung sarili mo, no? Hindi yun, hindi ganun Daisy. Please, magising ka, no? Sa realidad, ha? Magising ka sa realidad. Hindi, wag kang gumawa ng sarili mong kwento, no? Gumagawa ka ng kwento na aayon sa gusto mong sa nararamdaman mo, no? Yun yung gusto mong maramdaman, kaya yan yung ginagawa mong kwento. Ito yung realidad. Umami na si Dave, ha? Na hindi lahat ng sinabi ninyo ay tama. Na lahat ng mga desisyon ni Dave, simula doon sa first statement, 80K sa pagmamaltrato, inamin lahat ni Dave yun. At marami pa, maaring marami pa yan, no? So wag kang mabuhay diyan sa pantasya mo, no? Gising, Daisy. Gumising ka, no? Wag mong gawing madrama. Wag mong gawing telenovela, no? Yung kwento. Okay? Grabe yung, may mga ganyan ka pa mga terminology. Hindi ka ba hindi ka ba nakokornihan sa mga sinasabi mong yan? Ang linaw na, oh. Pero para sa'yo, no, para kang gumagawa ng telenovela, no, na gusto mong ipasa sa ABS-CBN of the GMA7, no? Ang sakit ng bangs ko sa'yo, Daisy. Ay, pasalamat ka talaga. Merong MTRCB mo pasok sa kung wala lang, no? So, iyan pa, no? Masyado nang mahaba at I hope wag mong i-delete, no? Or wag mong i-hide yung mga content mong yan, no? Para naman mapanood ng iba pa, no? Kung paano ka gumawa ng sarili mong mundo at hindi mo matanggap na nilaglag na kayo, no? At umami na si Dave sa lahat ng mga sinabi niya, no? Okay? So, issue lang po tayo, ha? Walang personalan. Pasensya na, Madam Daisy, kung may mga nabanggit mga kung hindi maganda sa inyo.
Kasi wala na po kayo sa realidad. Baka po kasi sakaling matauhan kayo, makita ninyo kung ano yung punto ko. At kayo naman na mga hanggang ngayon nakasuporta kay DC, please, magising na rin po kayo. No, magising na rin po kayo na mali ang ginawa ng mga nakasamang tao ni Dave, na mali ang kanilang mga ginawa para siya ay kunin sa manalastas, at maling-mali na paratangan nila ang manalastas na sila ay nangamaltrato. Pasalamat ka nga, DC, hindi kinuha ni Ramil yung ambag niya diyan sa pag-aaral, no, ni Dave. Madadala ni Dave, no, yung pera ni Ramil, no. Sisisihin mo yung mga sponsor na tumanggi na ibigay kay Dave yung pera? Dahil yan, DC, bakit kailangan mo silang sabihan ng ganun? Maigi naman sana kung walang ganitong problemang nangyari. Alalahanin mo, binigay ninyo yung perang yan, oo, kay Dave, but with consideration of Ramil, dahil naniwala kayo na mahahawakan ni Ramil at mapapaayos ang buhay ni Dave, kaya sa kanya pinagkatiwala yan. Mag-isip kayong lahat ng naiiwan pa dyan kay Daisy, kay BJ at saka kay Monte Alto. Mag-isip kayo, no? Kasi yung mga sinusubaybayan nyo, hindi na nag-iisip eh. Nagdadrama na lang sila. Ngayon, kung gusto nyo ng mga drama, well, go ahead, stay with them, no? Wala namang problema yun eh. Diba? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa pasensya na, no? Pasensya na. Ako po yung humihingi ng pasensya kung ako man po yung mga may nasabing hindi maganda, no? Dahil hindi ko po matanggap sa mga nangyaring ito at sa mga na ipakita ng manalastas kung paano nila hinambol ang sarili nila, no? Daisy, sila ang naging humble, no? Hindi si Dave. Sila ang naging humble to accept once again, for the last time, si Francis at si Dave sa pamamahay nila, no? Naglinaw lang ang manalastas doon sa mga binintang sa kanila. Hindi sila nagmataas, no? Hindi nila pinairal yung pride nila. God. Okay, so hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.